Hello everyone! Today bibigyan ko kayo ng tour dito sa farm namin sa Pampanga. Dito ako nagkaroon ng inspirasyon dahil simula pa lang ng bata ay lagi na ako nagpupunta dito. So dito nagsimula ang aking love sa farming. By the way, my dad, siya ang pinaka-boss namin dito sa farm. And of course, kasama si Kong Billy. For 40 years kasama naming nag-develop ng farm namin. Lahat ng ipapakita ko sa inyo, siya yung halos nagtanim ng mga fruit trees dito. Say hi, Kong Billy. Hello. This is a 3.5 hectare farm. And nung nagsimula to, talagang halos walang laman to, talahib. Pero si Papa at saka si Kong Billy, tinaniman nila ng different fruit trees. Kasi ang goal ni Papa nun, gusto niya ng maraming prutas kapag umuwi siya, kapag nag-visit siya. And gusto niya kapag nag-retire siya, iba't ibang klaseng prutas ang meron siya. So, ngayon, after several years, kaming mga anak at mga apo nag-e-enjoy dun sa ginawa nilang pagtatanim. Gusto rin ni Papa na kapag nag-retire siya tulad ngayon, meron siyang pinagkakaabalahan. Na kapag weekends or any day of the week, may pupuntahan siya para magtanim, may pagkaabalahan. Meron silang mga tinatanim, dinidiligan at hina-harvest na fruits. So ngayon papakita ko yung iba't ibang fruit trees dito sa farm. So unahin natin to. This is the star apple or kaimito. This is native pero napakatamis. So ngayon bandang March, April, merong mga star apple. Pero itong puno na to halos patapos na ngayon. Ang variety na to, ito yung green. Pero meron ding isang variety yung color purple. Wala kami nun. Pero mas gusto namin yung sweetness ng kaimito na to. Ngayong buwan ng April, panahon din ng atis ngayon. So, maganda yung variety din na to. Malalaki, tapos matatamis. We have jackfruit or langka. Ang variety na to ay latexless. Ito yung mas konti yung dagta. Ito, bago lang to. Siguro 2 to 3 years old pa lang siya. So, maliliit pa. Pero tignan nyo ang bilis. Namumunga na siya agad. Ito ang puno ng duhat ngayong April, May. Ito din yung panahon niya. Kagandahan ng mga duhat, may mga variety na malalaki yung bunga nila tapos hindi gaano mapakla. Kasi kapag native, minsan madagta. Pero this one, masarap siya. Ito naman ang sweet tamarind. Ang special lang dito sa sweet tamarind na to, ako pa yung nagtanim nito nung ako ay bata. Ngayon, malalaki na sila. So, hindi to maasim, talagang matamis to. Yun nga, nakatatapos lang ng season niya. Around February, yung pamumunga ng mga ganito sampalok. Ito naman yung pomegranate o kaya granada sa Tagalog. Ito halos tuloy-tuloy lang siyang mamunga. Lagi namin siya nakikitang may bulaklak. So maliit pa lang siya. Ito lumalaki parang puno. So meron din kaming mga santol. Ito mga Bangkok talaga santol na to. Malalaki, saka matatamis. So mag-harvest kami nito bandang May saka June. Ngayon, maliliit pa lang yung mga bunga. Ito yung mga bago naming mga fruits ngayon. We have lanzones, we have 6 of these, and mga longkong na variety. So, ang rambutan namin is flowering na, pero ang harvest nito bandang August. Ito, malalaki din yung bunga, tsaka matatamis din. So, we have 2 types of rambutan. Yung isa, yung supsupin, yung parang hindi natatanggal yung flesh doon sa buto. Meron din tuklapin yung natatanggal naman yung laman doon sa buto. So, one of the reasons kaya maganda yung mga fruits namin because we have our own irrigation. Yung irrigation na to, talagang galing sa bundok kasi andyan na yung mountain. And from this mountain, yan, dadaan yung tubig mismo dito sa farm namin, yung sapa. Kaya lahat ng mga fruits na tinanim ni Papa at saka ni Kong Billy, well irrigated ang mga to. Kaya ang gaganda ng tubo. Mabubunga. Ito ang pinaka-favorite na prutas ni Papa, ang kanyang durian. So, napakalaki nito. Ang dami nitong mamunga. Unfortunately, for some reasons, biglang naglagas yung mga dahon. Dati, ang kapal nito talagang yung canopy niya, laki. Tsaka ang dami niyang mamunga. Most likely, dapat harvest nito bandang August, September. So, para maayos namin, pinalitan na namin sila ng maliliit na durian. So, dapat kapag nag-fruit farming ka din, dapat meron ka ring cycle para kapag may tumanda, meron din kapalit na bata. Ito naman ang marang. Halos kasabay niya dapat mamunga yung durian. Masarap din yung variety na to kasi napakatamis, gentle. For me, if you compare durian at marang,
mas gusto ko yung marang kasi gatas. Parang gatas yung lasa ng marang. Dito sa farm, marami kaming mga nakatanim ng mga papaya. Ito all year round ang supply namin ng papaya. Favorite din ni Mami to dahil ito yung kanyang source of fiber. Tapos hindi siya ganong maselan ng papaya. Sabi nga ni Papa, kung naghanap ka ng food security, always grow food. And dito talagang dito tumitigil mamunga, you always have something to eat kung meron kang papaya. Isa to sa mga favorite ko mga fruits, ang avocado. So ngayon ang panahon ng avocado, we have several trees. And masarap to. Maghanap kayo ng mga variety na hindi maugat, tapos malalaki yung mga bunga, tsaka matatamis. And for us, this variety, it's a very good variety of avocado. Ito ang siniguelas. Dito sa puno na to, malalaman mo kapag panahon na niya is kapag maglalagas na yung kanyang dahon. So last month, wala kang makikitang dahon dito. Pakita ko sa'yo dito. Ayan. If you look at this part, wala siyang dahon. So after that, kapag lalabas na yung mga dahon, sasabay na yung mga bunga. So by May, makikita na yung mga ripe na siniguelas, yung mga mapula-pula na mga bunga. Ito ang puno ng atimoya. Ang atimoya is a combination ng atis and guyabano. Ito ang puno namin ng lychee. Ang difference lang ng lychee na to, well, same sila ng flavor, pero yung kanyang, yung balat niya, may pagkamatigas, hindi katulad ng mga nasa ibang bansa. Pero, kaya ng lychee kahit sa mainit na lugar. Kasi nag-harvest din kami ng lychee dito. Ito ang puno ng chico. Kung makikita mo, flowering na rin siya. Ayan. So, soon, maybe by May or June, meron na kami bunga. Mga 3 years old pa lang yung ganitong size. If well irrigated, magiging maganda yung kanyang tubo. Ito ang main crop namin dito sa farm. So we have 200 mangoes. These are different varieties, pero most of our varieties are Carabao mangoes. Meron kaming apple, Indian, queen mango, merong senyorita, pautan. Pero ito yung ginagamit namin. Ngayong panahon na to, mag-harvest na yan, mga bandang May. Then we either supply them sa mga behero, or minsan sa Zesto. Bumibili yung Zesto sa amin ng mga ganitong fruits. We also have different varieties of bananas. Ito, senyorita. Makikita mo, napakaliit lang ng kanyang, ang dami namin nakakalat yung mga saging all over the farm. Ito naman yung latondan na saging. This one naman, ito yung Cavendish. Ito yung mga mahaba. Ito yung mga hindi nagdidilaw. Green lang, pero hinog na. Ito naman yung mga lakatan ng mga saging. Ito naman yung saba na saging. Isa sa mga masustansyang mga fruits na marami din dito sa farm ay ang guyabano. So, tinatanim natin sa mga fence. So, ito yung halimbawa ng mga guyabano. Yan, namumunga na sila. One of the main reasons talagang in-start ng aking tatay yung farm na to is magkaroon talaga ng food on their table. Iniisip niya na one day kapag nagkaroon ng problema sa society, nagkaroon ng pagtaas ng presyo or konti ang food supply, meron lagi siyang makakain. So if you are someone na meron kang farm, vacant, hindi mo alam gawin, start growing your own food. Start growing fruits and vegetables para lagi ka may pagkain sa inyong table.